Kasi 'di ba may panawagan si Robin Padilla na tumakbo daw. Etong si Digong mga kababayan sa Senado kasi nga pangarap ni Robin na makita etong si Digong mga kababayan na maging isang Senate President. At 'di ba nananawagan din etong si Robin Padilla, sina Philip Salvador na tumakbo etong si Basti Duterte sa Senado. Kaso nga lang ang problema kasi mga kababayan, ayaw bitawan ng mga Duterte yung posisyon ng pagiging mayor. Bakit? Eto, basahin po natin, eto nakita nating article. Galing po dito sa balita. Sabi dito mga kababayan, eto daw, ex-President Rodrigo Duterte tatakbong mayor sa Davao City, ayaw tumakbong senador. Bakit daw mga kababayan? Eto daw po, sa kabila ng mga panghihikayat na tumakbong senador sa 2025 midterm election, inanunsyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tatakbo siyang mayor ng Davao City. Habang ang anak naman niyang si incumbent mayor Sebastian Basti Duterte ay tatakbong vice mayor. Sabi pa dito, sinabi rin ni Duterte na posibleng umanong maging akatandem niya si Baste kaugnay sa usaping politika. Binanggit din ng Pangulong na hindi na niya kayang tumakbo bilang senador dahil na rin umano sa kanyang edad na 73. Mga kababayan, ito pa yung pagkakasabi daw ni Digong. Kilala nyo naman ako. I've been a mayor for many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps na ako niyan. Pahayag ni Duterte sa isang press conference sa Davao City nitong Sabado ng gabi, October 5. So ngayon kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, bakit nga ba ayaw bitawan? Bakit ayaw bitawan ng mga Duterte, mga kababayan, yung Davao City? Bakit ayaw nilang bitawan yung posisyon ng pagiging mayor? Kasi naandya dyan ang pera. Mga kababayan, kita nyo naman kung gaano kalaki ang pondo ng Davao City nung panahon na si Sara yung mayor. Umabot mga kababayan ng 460 million sa loob lamang ng isang taon. At yan po ay nagpatuloy pa mula 2019 hanggang 2022, nagpatuloy po na ganung kalaki ang budget ng Davao City mga kababayan, or yung pera ng Davao City nung si Sara pa ang mayor. Kaya siguro mga kababayan, ayaw na ayaw nilang bitawan yung posisyon ng pagiging mayor dyan po sa Davao City kasi naandya dyan yung pera. Di umano. Mga kababayan, hindi ko naman sinasabi na totoo, pero kung titingnan natin dun sa mga expose ni Congresswoman Lubistro, talaga makikita natin kung gaano kalaki yung pera ng Davao City mga kababayan. Kaya siguro ayaw na ayaw po nila bitawan. Pero ang balita dito mga kababayan, talagang hindi pinagbabalakan or hindi tatakbo sa pagkasenador etong si Digong at saka si Baste mga kababayan, dahil nga yung mag-ama, etong magtatay, ay magtatande mga kababayan, at etong si Baste magiging vice mayor at etong si Duterte ang tatayong mayor ng Davao City. So ngayon kung tatakbong mayor etong si Congressman Nograles, makakalaban niya etong si Digong. Mga kababayan, yan yung malaking posibilidad na mangyari dyan. Pero isa lang yung sigurado tayo dyan. Kaya siguro, di umano, ayaw bitawan ni Duterte yung posisyon ng pagiging mayor dyan sa Davao City, or ayaw bitawan ng mga Duterte kasi naandya dyan yung pera. Mga kababayan, ano po? Anyway, ngayon punta naman po tayo dito sa isa pa nating topic. Alam nyo mga kababayan, eto last topic na natin to. Kung makikita nyo, di ba, si Harry Roque, nagkabaligtad ng sitwasyon ngayon. Yung pinagdadaanan ni Harry Roque ngayon, pinagdaanan dati ni former Senator Leila de Lima. Ngayon kung titingnan natin, eto pala mga kababayan, yung sinabi ni Roque dati, dito po kay former Senator Leila de Lima, na kung saan bumalik ngayon kay Roque. Mga kababayan, lahat-lahat. Eto, pakinggan natin. She be declared in contempt of the House of Representatives if she does not appear. Hinahamon ko si Leila de Lima. Kung malinis ang konsyensya mo, humarap ka sa Kamara de Representante. He must. Oh, di ba mga kababayan, lahat ng sinabi ni Harry Roque sa nakaraan, nung panahon ng Duterte administration, na kung saan mga kababayan iniipit nila etong si Leila de Lima, bumalik lahat sa kanya. Kasi kita nyo yung hamon niya kay Leila de Lima. She be declared in contempt of the House of Representatives if she does not appear. Hinahamon ko si Leila de Lima. Kung malinis ang konsyensya mo, humarap ka sa Kamara de Representante. Ngayon mga kababayan, tayo naman ang magsasabi kay Harry Roque. Harry Roque, kung malinis ang konsensya mo, Attorney Harry Roque, bakit hindi ka humarap sa Kamara? Bakit hindi mo harapin ang patawag sa iyo ng Quadcom? Bakit hanggang ngayon nagtatago ka pa rin kahit na tinabla ka
ng Korte Suprema kahit kinabla yung request mo na writ of amparo. 'Di ba mga kababayan? Bakit hindi siya humarap sa Kamara? 'Di ba sabi niya irerespeto niya kung ano yung sasabihin ng Korte Suprema. Bakit ngayon mga kababayan, parang tila ata nagtatago pa rin hanggang ngayon etong si Harry Roque? Kasi kung titingnan natin mga kababayan, sa kabila ng ginawa nilang pag-ipit kay former Senator Laila de Lima, ngayon, kita nyo naman, 'di ba lumabas na inosente etong si former Senator Laila de Lima at nabaligtad pa nga yung sitwasyon at yung dating nagsasabi na humarap etong si former Senator Laila de Lima sa patawag ng Kamara mga kababayan, ngayon si Laila de Lima na ang nagsasabi dito kay Harry Roque na harapin yung mga patawag ng Kamara dito kay Harry Roque. Nagkabaligtad nga mga kababayan, ang bilis nga ng karma kay Harry Roque mga kababayan. Ano po, ito ay pagpatuloy pa natin. He's a lawyer actually, he's a man of law. He's supposed to be a lawyer. Ako nga, hinarap ko eh. Kahit gawa-gawang mga kaso eh. Hinarap ko yung batas. I respected the rule of law. I went through the whole process even if it was so painful and tedious. She be declared in contempt of the House of... Di ba mga kababayan, kaya kung titingnan natin, tunay nga pala, nangyayari nga pala mga kababayan, yung karma. Ano po, kasi ito yung isang patunay na talagang kinarma ng malala. Etong si Harry Roque mga kababayan, dahil masyado nilang dinikdik, masyado nilang inipit si former Senator Laila de Lima nung panahon ng Duterte administration. At lahat ngayon ng ginawa nila kay Laila de Lima, unti-unting bumabalik kay Harry Roque. Hindi lang kay Harry Roque, kung hindi maging dito kina Duterte mga kababayan, kina Digong. Kasi malaki ang posibilidad talaga na kung manalo sa pagka-congresswoman o kung manalo yung party list nitong si Laila de Lima, automatic babawi yan. Mga kababayan, baka nga gantihan yan yang sina Duterte, yang sina Roque na yan. Kaya kung titingnan natin mga kababayan, kung ano talaga yung ginawa ni Harry Roque sa nakaraan, babalik at babalik talaga sa kanya. At nangyari naman, kita nyo naman mga kababayan, kung ano yung saktong sinabi niya kay Laila de Lima, yun din yung saktong sinasabi ng sambayan ng Pilipino dito kay Harry Roque na harapin niya kung talagang wala siyang kasalanan. Ano po, anyway, kaya mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic po na hinimay po natin at tinalakay po natin? Ano po ang masasabi nyo hingil mga kababayan sa pagtakbo nitong si Jimmy Bondoc na kung saan mga kababayan talagang lantaran niyang sinabi na absolutely yung kanyang loyalty na kay Duterte pala mga kababayan. At wala tayong narinig na sinasabi niya na yung loyalty niya ay nasa mamamayang Pilipino din. So ibig sabihin, ngayon mas madali para sa atin na tandaan, markahan yung mga tumatakbo sa politika na maka-Duterte. Mga kababayan, or yung loyalty ay wala sa mamamayang Pilipino. Mas madali para sa atin ang malaman kung sino talaga yung pro-mamamayang Pilipino at hindi para sa taong bayan. Ngayon nakikita natin kung sino-sino na lang yung tumatakbo mga kababayan sa partido nitong si Duterte. Bakit wala na ba talaga na mapapatakbo na maayos-ayos na tatanggapin at susuportahan ng sambayan ng Pilipino? Pero anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa pagtakbo ni Jimmy Bondoc na ang loyalty niya ay na kay Duterte? At ano po masasabi nyo hingil po dito sa pagbabalak na pagtakbo naman nitong si Vic Rodriguez mga kababayan para daw ipaglaban yung demokrasya ng taong bayan ayon kay Vic Rodriguez. Pero anyway, kayo ano po ang komento nyo hingil po doon? Comment below na lamang po.